Pagkabahan nga po natin ng Diyos sa buhay. Tunay nga po na salamat sa Diyos dahil umaraw na po. Masaya ba kayo? Parang hindi. Gusto ko umulan? Okay lang. Amen. Praise the Lord po. So, bago po tatapos sa paghandog po sa Panginoon ay grab ko ng opportunity na makapagpasalamat sa Panginoon dahil alam niyo po ba na Sunday bagamat sa iba po pagpapala po ang ulan at baha, sa akin po ay ang may word, sabi nila dilubyo. Parang gano'n yung word. Pero sabi ni Jesus, hindi dito eh. Pero alam nyo, isang bagay na may pinagpapasalamat ko sa Panginoon na hindi lamang po tayo dapat nagpapasalamat sa mabuting bagay. Amen, na natanggap natin. Pagkus sa mga pangit na pangyari na we believe na merong ginagawang Panginoon din. Alam niyo, Sunday ay nandito po sa Balagtas at ang aming putilan ay nasa Giginto. Amen. So, umaga pa lang po ay talagang nililinig ako ng mga kapatid ko na kumbaga parang huwag ka na mag-church, puntahan ko yung tindahan kasi nga, hindi ko alam kasi nung Saturday nandun talaga kami. So, okay naman yun, yung mga storage box, nalagay naman doon yung mga bago na, actually bago talaga, bago yung stock namin kasi Tuesday pa lang ay hindi ko kasi alam, hindi ko na alam na meron ka ng bagyo. Nung nag-post ako na talagang lahat kasi parang ginagar ko kasi opportunity, yung parang yung, alam mo yung, basta yung, mayroon tayong mga bagay na inaano na alam naman natin sa pagsama ng Panginoon. Pero that time, no Sunday ay may mga storage pa kami at yung nakakalungkot doon, yung mga bagong stock yung nabasa. Which is hindi po yung libo lang, kundi masakit, mabigat. Amen. Kasi, masakit. Yung mga halaga, kasi bago nga po yung mga stock. May time na i-disappoint ka sa tanas, i-discourage ka sa nangyari. Kasi hindi mo expected din. Pero one thing na nasabi ko sa aking mga kapatid na, dapat pinunta mo na lang, dapat ganyan, hindi sana na ano yung, hindi sana ganyan, amen. Sabi ko, anong gagawin ko pag sisisihan kong sumamba ako? Amen. Anong gagawin ko pag sisisihan ko na nalagay-ikot ako ng Sunday, na sumamba ako na kahit baka, kahit ang taas na, sabi nila, gawin na lang sila. Pero God is good. Amen. Naniniwala ko na kahit hindi kami nakapag-open ngayong linggo, amen, na kahit nabasa yung mga bagong sako na sayang, mga libo-libo yung nasayang, pero naniniwala ako na yung lahat ng yung ibabalik ng Diyos. Kasi nagtapat tayo ng Sunday eh. Hindi tayo natakot, hindi tayo nangamba na kahit sinabi na huwag ka na mag-church, huwag ka mo nang sumamba, kasi kasumo mo na to, di ba? Na isang bagay na nakita ko na tinignan siguro ng Lord kung yung puso ko nandun sa negosyo. Kasi sa totoo lang, ang laban ko po talaga sa paglilingkod ngayon yung paglilingosyo. Kung titignan ko yung sarili ko, yung pagod, yung pag-iisip, yung pag-aalala sa mga bagay sa labas, tapos grabe pa yung ating tungkulin sa loob ng church, di ba? Kumakanta, tumatayo, nagbabantay, nagtuturo ng mga bata, amen, nag-lead sa worship team. Di ba kung titignan mo, parang hindi mo na kayang pagsabayin. Pero napakabuti ng Panginoon dahil araw-araw nagre-restore si Lord, nagbibigay ng lakas, ng tatag, ng katalikuhan. Amen. At palapakan po natin ang Diyos ng Lord. The church, lahat ng bagay, mabuti man yan o masama, nagustuhan mo man o hindi, may ginagawa at may gagawin ng Panginoon sa natin yan. Amen. At sa oras na ito, tayo dadako sa paghandog, pagbibigay sa Panginoon, sa aklat po ng unang hari, chapter 17, verse 8. To 16, sa unang hari, chapter 17, verse 8 to 16. Pinapunta si Elias sa Sarepta. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupay ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niyang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makinom? 11. Byuda yun ha? Walang asawa, walang ano. Amen. Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pabo niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Bigyan. So, ito about giving, pagbibigay, paghahandog sa Panginoon. Verse 12, sumagot ang babae, saksi ang Panginoon mong Diyos na buhay, na wala na kaming tinapay. Sa buhay, madalas sinasabi natin,
natin. Wala tayong ari-arian, wala tayong pera, wala tayong mga bagay na kayang ihandog, kayang ibigay. Pero ang sabi niya, wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Kumbaga, parang hindi mahirap talaga. Wala. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. 13. Sinabi sa kanya ni Elias, isang propeta, isang lingkod ng Diyos, isang mensahero ng Panginoon, sabi niya, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo yung sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. Maliit na. At pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. 14. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan. At hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan. Hanggang hindi sumapit ang taktang araw na papatakin ng Panginoong Diyos ang ulan. 15. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. 16. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Elias. Wala pa po natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos na nakita natin, church, na sa paghahandog sa pagbibigay sa Panginoon ay walang exempted. Kahit walang-wala ka na, kahit mahirap ka na, kahit ganito na lang, di ba sinasabi ng balo na meron na lang po kaming kakaunting, di ba meron na lang po kaming tinapay, kakaunting harina, kaunting patak ng langis, na ibig sabihin ay kung ano yung meron tayo, na ipinapahandog, na ipinapabigay ng Panginoon, ibigay mo. Kasi sinasabi na nakita mo narinig po natin yung patuto ni Mama Mers na sa paghahandog. Amen? Na buksan, di ba? Sa Malakay 3:10, na subukin po natin. Na huwag po natin ngayon tayo maging magnanakaw sa harap ng Diyos kasi batas. Alam natin na ang ating church ay naniniwala po sa paghahandog. Ang 10% na ating mga kinikita, pag yan ay naibigay natin sa Panginoon, hindi po mauubos ang harina sa lalagyan. Hindi po matutuyo ang langis sa tapayan. Na ibig sabihin, kapag tayo po ay nagbibigay ng gandog sa nagtitiwala tayo, na bahala ang Diyos sa araw ng bukas. Amen? Amen. Na kahit kakaunti na lang meron sa'yo, na kahit anong meron ka ngayon, ipagandog mo yan sa Panginoon. Dahil bibili at sinasabi ng salita ng Diyos Church, hindi ka mauubusan at hindi matutuyo ang iyong pinagkakaroon. Amen? Na lahat na nagtatapat sa pag-aandog po, pagbibigay yung ating 10%, dapat buong puso. Sabi nga, di ba? Lagi po namin sinasabi, dapat po ang pag-aandog sa Diyos bukal sa puso. Yung alam mo, hindi ka napipilitan na nahihiya ka, baka makita ka ng katabi mo, hindi ka nagandog, hindi. Huwag ganun. Kasi pag nahihiya ka na sa iyong pag-aandog, hindi ka ipipress ni Lord. Gusto niya yung bukal. Kung ano yung meron ka. Kasi biruin mo, grabe, bukal ba si Lord? Walang-wala yung tao, pinagbibigay pa. Hindi. Tayo rin, bukal pa si Lord, napakasama ba ni Lord na sa nagdaang araw, umulan, bumagyo, wala tayong pinag-ukulan, pero pinaghahandog pa rin tayo ng anong meron tayo. Bakit? Nangangako po siya na kapag tayo po'y nagtapat, sumunod sa kanyang sinabi, walang mauubusan at walang matutuluan. Amen. So oras na to, sabay-sabay po tayo maghandog sa Panginoon. Meron po niyang tithes and offering, mission, love gift, salo-salong ibigay niyo kung ano yung meron kayo ngayon at maniwala kayo sa araw ng bukas, wala po mauubusan at walang matutuluan. Sige, tayo dito. Dito po tayo sa Panginoon. Ibigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Sa Panginoon ay Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tayo sa Panginoon, tayo
sakit, Ama, sa pangalan ni Jesus. Patuloy po kami nagpapasalamat sa mga salabing ito na ipinagkaloob, Lord, aming mga kapatid, Ama. Kung paano sinabi mo na walang mauupusan, walang matutuyuan sa lahat ng nagandog ng kanilang meron sila, Panginoon Lord. Dahil ang paghandog at pagbibigay sa isang batas kung paano mo gobyerno may percent sa aming mga kinikita, ganun ka rin po dahil ikaw ang nagpala, ikaw ang nagkakawa, Panginoon Lord. Multiply po ito, magamit po ito sa iyong tahanan, ibalik mo po siksik, libig at umaapo sa ating mga kapatid.